Hi guys, kayo rin ba? So lately kasi ako lang natitira dito sa bahay. So ako mag-isa kumakain, ako mag-isa minsan nagluluto. Then naisip ko, shit, ang lungkot pala. Guys, tinatamaan na tayo ng winter depression. Syempre, 'di ba, kaka New Year, minsan nagre-reflect ka sa mga na-achieve mo nung 2025. 'Di ba? Ang daming nangyari ng 2025, mga transition natin sa trabaho, sa nakuha natin trabaho. Then ngayon, reset na kasi 'di ba nag-graduate ako, kung alam niyo 'yon, ng November. Kasi from full-time transition na to casual. And then last December, like the whole December, okay, from December 1st to 31st, naka-apat lang ako na shift. O total of 5 plus 1 OT. Then na-realize ko, shit, oo nga no, pag pala nandito ka sa Canada, kapag alam mong casual ka or wala kang ina-expect na salary on the next paycheck, nakaka-stress pala. Like, okay, paano na yung bills ko? Paano na yung rent? Paano na yung food? 'Di ba? So, kaya naiintindihan ko na ngayon majority of our kababayans na talagang nagdo-double job, minsan triple job, may part-time pa, 'di ba? Na ganito pala talaga yung totoong hamon ng buhay. Kaya yung mga nagbabalak po pumunta dito, be ready, okay? Kuha lang kayo ng mga idea sa mga OFW na matagal na dito kasi ako po baguhan pa lang pero based sa na-experience ko ngayon, naiintindihan ko na kung bakit sila ganun ngayon na talagang todo tipid, di gumagastos. Pero ako kasi nung mga unang taon ko, which is last year, talagang parang binibi ko yung sarili ko kasi syempre 'di ba pag tungtong mo dito, shit, kaya ko palang bumili ng ganito, bumili ng ganyan, bumili ng ganito. Pero lately na-realize ko na okay, tapos na muna tong pag-spoil ng inner child natin kasi hindi pwede, kailangan mag-ipon. Kailangan at least meron kang parang naka-imbak para at least in case of emergency na mga ganitong pangyayari na from full-time to casual, at least meron kang mahuhugot. Dahil nga dito, hindi po humihinto yung mga bills natin. Hindi ka guys sa Pilipinas, like, nandun yung comfort zone natin, di ba? Nandun yung bahay natin, wala tayong binabayaran na renta. Alam natin, pag uwi natin, may pagkain tayong kakainin. Dito, after mo na pag-uwi, minsan kailangan pa siyang isipin, oh shit, magluluto ba ako or kakain na lang sa labas? Pero ang gastos, kung gusto mo makatipid, kailangan mo magluto. Pag nagluto ka naman, kailangan mo siyang ubusin. Baka in a span of 3 days, kakainin mo yung niluto mo kasi nga, sayang at gusto mong tipirin yung ulam, 'di ba? So, ewan kung ako lang to or dahil nga baguhan ako, ito na yung parang transitioning ko na ina-adopt yung pamumuhay dito sa Canada. O, walang mababa sa mga matagal na dito dahil ako po halos 1 year and 8 months pa lang po ako rito. Pero at least, 'di ba, pakonti-konti po ina-adapt ko po yung kung ano yung totoong buhay ng Canada, yung kultura ng Canada, kung paano mamuhay dito na ang layo pala nung mga iniisip natin nung nasa Pilipinas pa tayo, 'di ba? Sabi nga, hangga't hindi mo na-experience, hindi mo malalaman. So ngayon po na na-experience na natin, nandito na po tayo sa punto na okay, I need to accept that fact na ganito pala yung sitwasyon dito. Magandang country, maganda yung benefits, maganda lahat, yung tax mo napupunta sa tama. But at the end of the day, yun nga, hindi tayo pwedeng huminto. Dahil dito sa abroad, kailangan nating magtrabaho. Hindi natatapos ang bills. Kaya guys, kayo, na-experience nyo ba din yung na-experience ko, yung mga bagong kababayan natin na mga bagong salta dito sa Canada? Share nyo naman, no? Or ako lang tong baliw dito. Ingat guys. Bye-bye.